So ayun na nga, naka-receive nga tayo nung request na ng Canada o IRCC last week na yun nga mag-o-taking na kami at yun ay bukas na. So mag-o-taking na kami bukas finally. Good morning mga ka-Ways to Wonder. It was nice to Ways meet you, to buddy. Wonder, nandito na naman. So for today's vlog, pupunta kami sa lights, camera, action sa ano bang tawag dito? London Drugs para London magpa-picture. London Drugs para magpa-picture. So film studio sabihin ko sana pero doon dito sa amin, ito yung pinakamalapit na pwede namin mapuntahan para makapagpakuha ng picture for application ng Canadian citizenship, no? So after 11 years, no, napagtanto namin, okay, wag na tayo mag-renew ng ating PR, mag-citizen na tayo. So tagal lang kami mag-decide kasi where to stay, Philippines or Canada. Yun naman pala ay pwedeng Dual citizenship. yes. So ganun na lang, no. So ngayon mag-apply na kami. Lang renew nito. So yun ang aming vlog for today, no. Pupunta kami doon at magpapakuha ng litrato. Then ipasa na namin yung application namin. So ano bang procedure sa pagkuha ng citizenship dito? Ano ba yung requirements? Ano ba yung procedure? Mga steps. I-apply online. Actually, dapat Requirements first, paano? Mag-apply muna kami ng ng papers, pero yun, nakita ko pwede naman pala mag-apply ng online. So, online na lang namin na-applyan. Pero sa requirements niya, ang isa kasing hinahanap nila at least 3 years na naging permanent resident dito sa Canada. Tapos yun, meron din silang English language proficiency assessment, pero dahil nga yung sa amin, yung chinek namin, pwede na pala yung kasi nag-aral kami dito so okay na pala na may diploma ng Canadian diploma, so kung may Canadian diploma ka, hindi mo na kailangan na magpa-assess. Yeah. Then kapag Canadian Philippine diploma naman is kailangan mo ng assessment, no? But kung Yung English assessment. Kung nag-aral ka sa Pilipinas, kung wala kang education dito, hihingan ka pa rin nila ng English assessment. Proof. Kasi syempre parang proof mo yun na nakakapagsalita ka ng English, syempre requirements yun. As syempre kung magiging Canadian ka, kailangan mo i-adapt syempre yung kung anong meron sila dito, especially yung language na yan. Kapag naka 55 years old ka na dito, 55 years old, automatic na yon, hindi mo na kailangan ng language assessment, hindi mo na rin kailangan mag-exam kung 55 years old ka. Pero sa aming mga bata, kailangan mo pa rin mag-exam, and then kailangan mo rin provide na nakapagsalita ka ng English. Then mag-exam ka ng 1 to 20 yung sinasabi nila na exam. Pero papunta pa lang tayo doon, hopefully makapasa tayo, hindi pa nga tayo nagre-review. Okay lang yan, stock knowledge na. Stock knowledge. Stock knowledge yan, no? Konting glance lang sa libro glance na yan. lang, kahit pa paano kailangan mong basahin kasi ano naman kaalaman mo, di ba? Mas mabuting prepared ka na mag-take ng exam. Pero yun nga, hindi ko lang alam, pero marami naman pumapasa so sabi siguro nila kaya kapag naman natin yan. nakatatlong bagsak ka, mag-ano ka na lang, kumanta ka na lang. Ayun na. So mga ka-wonders, malapit na kami sa sa kung saan kami magpapapicture. Then kain na rin siguro kami doon kasi lunch time na. Ganda na. Grabe wala nang snow. Ayun na ngayon, hindi na winter. Tapos nag-ayos ako ng boots ko. Ayan. Walang tao
Hindi. A few minutes later. So guys, tapos na kami pa-picture. Ito na yung picture namin. So, ngayon, kain ng time naman yan. Yum yum yum. So, ipapadala mo to or scan mo na lang. Hindi, Sa may code application. yan. Ma-access siya online. So, yun. Tapusin na natin to. Tayo kumain na. Gutom na ako. Alright guys. So, pagkatapos lang namin mag-lunch and then nagpa-picture. Bali, tapos yung application, alam ko nagtaas. So, check natin mamaya kung nakamagkano tayo. Medyo magastos na naman. So, bale, yesterday, nagpa-picture kami ng aming Canadian ano ba yan? Ang aming picture, nagpa-picture kami ng pang-Canadian citizenship kahapon. So, ngayon, ipapasa na namin. Actually, last month pa namin to in-applyan. Pero dahil busy kami, ngayon lang namin matatapos. Pero nagmahal ng, I think, $20 or $30 from last month. So, ayun. Kaya, ayun, napamahal tuloy kami ngayon. Kakatagal namin. Well, kakatagal. Inabot ako ng 11 years bago mag-process ng aking Yeah. ng 11 aking years din siyang, citizenship. Ako naman 8 years. Nakadalawang renew na ako. Halos nag-decide na ito, mag-apply na kami. Kasi yun, madali Yeah. na mag-dual citizenship naman kung Makakapagod din kasing renew ng renew, di ba? Yeah. Kaysa mag-renew na naman kami sa susunod ito. Mag-apply na kami ng Canadian citizenship. So, first step namin to para sa pag-stay na talaga namin siguro dito or in the future magdudual citizenship kami. Dual siguro. Yeah. So, ito na yung application. So, ngayon naman, i-upload ko na rin yung pictures namin ngayon. So, apply na kami. I-click na lang. Actually, itong group na to is for both of us na. So, kasama na kami dito ni Habi. And then, yun. So, sasubmit application ko na. So, ayan na. Yung application. And then, yun. Yeah, so, sabi is application submitted na. So, hintayin na lang namin to siguro in few months kung ano magiging update dito. So, hopefully, good news naman ito. Actually, nung nag-apply kami dito is nakapag-decide kami mag-apply na dahil nga ang sinabi dun sa application namin is hindi na namin kailangan magpa-English assessment kasi nag-aral kami dito sa Canada. So, medyo naka-shortcut, nakatipid na rin kami sa part na yun. So, yun. So, kung tabayanan nyo yung next na update namin sa part na to, hopefully in few months. Nakatanggap na kami ng letter from the I think Canadian government or immigration ba? Saan ba natin tanggap yan? Sa immigration, basta yun, IRCC. IRCC na we are ready to take the Canadian citizenship exam or test, no? So we will take the exam right after our camping, no? And then gala muna, wala lang review. And then that will be on Sa Canada Day, right? Canada Day. So Canada Day, walang pasok, doon kami mag-take ng exam. So sabi nila 20 questions. So tingnan natin. So, ang sabi, mag-prepare lang tayo ng valid ID, yung email na ginamit natin, tapos kailangan may webcam, so hindi natin pwede gamitin desktop, kailangan natin mag-laptop. Hindi na, banatan na natin yan. So, meron kaming 1 week ngayon para mag-review, and then, Paano ka magre-review? Nasa campsite ka. gawin na lang natin. Tatlong araw ka dun. Habang So nasa paano tayo biyahe. magre-review? Habang nasa biyahe pupuntang campsite, doon na kami magre-review, o kaya siguro after work, hindi kami ting-ting na lang. Bahala na. Bahala na. Eh, ano lang, stock knowledge na lang kung sakali.
Okay guys. So dito na lang kami sa sala. Mag-take ng exam lang. Mag-prepare na sa yung misis. Set nyo yung laptop. Kasi kailangan nyo yata medyo clear pag doon kami sa desktop na sa room namin hindi yata masyadong visible. So dito at least maliwanag. No. So Philippine passport and then yung permanent residence card namin, yun ang papakita namin before taking the exam. So siguro may proof of identity na yung nag-i-exam ikaw nga talaga yun. So ayun, yan na lang. Review. May konti naman. May konting review naman. Pero bahala na. A few minutes later. Good news na kapag sa akin. Ang hindi ka naman nag-review na hindi papasa. Kaya kailangan mag-review kaya nila masasabi ko. So si Habi naman mag-exam. So ready na siya. Sana makapasa din siya. Kahit pasang awa lang. 15 out of 20 okay na. Napaka-simpleng mga tanong pero tricky siya. So abangan nyo na lang yung susunod na magiging update namin. Sana maging official na to. And then mag-take na tayo siguro in the future. Okay guys, good evening. So, anong ginagawa mo dyan? So ito, nakatanggap na ako ng email dito sa CIC. So ang update is like over a month din wala yung exam tayo. So check yung status ng papers namin. Okay na sa amin ni Habi. Sa amin ni Jan. So okay na sa amin. Ang kailangan lang namin is mag-outtaking. So i-schedule natin yan. Kaya lang so far, yung check ko yung application ni Papa. Kasi mag-upload kami ng application ni group kami ni Jan din kay Papa. Iba rin. So yung as of kay Papa, ang nakita ko is in progress pa rin. So hindi pa tayo makapag-Canadian citizen na outtaking kasi hintayin pa natin si Papa para sabay-sabay na. So yeah, update namin ulit kayo sa susunod kung ano yung magiging kakahinatnan nito. So yeah, siguro another month uli o 2. Saka tayo, baka winter na, saka na tayo mag-outtaking. So let's see. Okay, so kung gusto nyo i-check yung status sa application nyo, mag-login lang kayo. Meron silang application tracker dito. I-type nyo lang yung UCI number nyo, application number, and then create kayo ng password. And then kung may access kayo sa email, madali lang. Nag-exam lang kami ng Canadian citizenship, and then yung sa English proficiency namin na wave na yun dahil na nag-aral kami dito, so nagpasa lang kami ng diploma namin, and then siguro dahil English naman yung medium of instruction dito sa Canada, so hindi na kami nag-exam regarding that English proficiency. And then kay Papa naman, dahil over 55 years old na siya, wave na rin yung sa English niya, bali medyo mas matagal yata kasi yung processing nun dahil may mga background checking stuff pa, so kaya update namin kayo once nagbumaba na yung kay Papa, makapag-outtaking na tayo. Okay, so finally, pag-check ko uli nung website dun sa application namin. So yung sa amin ni Habi is okay na nga nung nakaraan pa. Mga almost like over 2 months din yata na yun. Tapos ngayon, na-receive na namin yung update naman yung kay Papa. Kasi yung sa kanya medyo mas natagalan dahil nga yung English assessment niya is na-waive na, hindi na kailangan ng kung ano-ano dahil nga 55 years old above na siya. And then yung sa pag-exam din naman niya is waive na rin dahil nga 55 na siya. So dahil tapos na kami ni Habi, akala namin na yung sa pag-apply namin as a group is mas better na kami lang ni Habi, tapos si Papa ibubukod namin dahil nga iba yung application niya. Ganun din pala, hintayin din namin siya. Kaya yun. So ngayon, dumating na yung update kay Papa. So
ang gagawin namin is mag-o-taking na, pero dahil nga ang o-taking na na-receive namin is virtual, is mas prepare namin yung personal. So in person na o-taking. So nag-send na uli ako ng email doon sa IRCC na yun nga, gusto naming mag-o-taking ng in person. So ayun, kaya ang gagawin namin is maghintay uli namin ng update sa kanila kung kailan yung in person na ceremony. Kasi kailangan pa yung mag-reserve ulit sila dito sa Saskatoon. So kung ano yung available, yun lang hintayin natin. So update namin kayo. Medyo malamig-lamig na ngayon. Nag-winter na. So sana hindi sobrang lamig kapag mag-o-taking na kami. Mag-New Year pa. Tapos marami pang mangyayari sa mga susunod na mga panahon. So update ulit namin kayo kapag may update na ulit IRCC. Alright, so update tayo. So ano rin, over a month din kami naghintay para dito sa another update na ng IRCC. So mag-o-taking na kami next week. Yan, excited kami. So ang schedule namin is alas 12. So hinintay namin yung schedule ni Papa kasi kaya natagalan din kami. Supposed to be dapat natagal na kami na o-taking ni Habi dahil hintay namin yung kay Papa and mas gusto namin in person na ceremony. So ayan, so kaya ito ngayon pa lang yung update nila, over a month kami nahintay. So ito sabi dito is kailangan namin yung PR card namin na i-ready namin and then to valid identification card or pwede siguro yung passport and the PR card namin dati and health card para proof na kami nga yung mag-o-taking. And then sabi nung iba kailangan namin kabisaduhin pala yung oath, kailangan namin kabisaduhin. Pero ang sabi naman dito sa instruction is pwede namin i-print o picturean namin yung oath para uulitin na lang namin siya kapag nagsalita yung presiding official doon sa o-taking namin. So hindi naman siya kailangan kabisaduhin kasi mahaba-haba rin. So yan, update namin ulit kayo sa next week pag mag-o-taking na kami. So good afternoon mga ka-wonders, no? Malamig na hapon sa ating lahat. Still winter pa rin dito sa amin lugar, dito sa Canada. So guys, we'll give you some update regarding our citizenship application, ano? So ayun na nga, naka-receive na tayo nung request na ng Canada o IRCC last week na yun nga mag-o-taking na kami at yun ay bukas na. So mag-o-taking na kami bukas, finally na-reschedule nga yun kasi nung nakaraan, di ba, ni-request kami ng virtual ceremony lang pero dahil gusto namin ng in-person, yun, ni-reschedule kami kaya naghintay pa kami ng another almost 2 months. Yeah. Kasi almost a month sa amin kasi hinintay din namin yung kay Papa. So another 1 month na naman yung kasi nung bumabahay sa kanya, hinintay nga namin. Yun, saka kami magse-ceremony na ngayon. So finally, ayun nga, no? So tagal na kami dito, no, na pa-renew lang ng aming PR. Ako nakadalawang renew na ako, so I've been here for almost 12 years. And then ilan na ba ngayon yung for the every 5 years 5 years, di ba? Yeah, 5 years pwede ka nang mag-apply ng iyong citizenship, pero hindi, 3 years. 3 years. At least 3 years 3 years pala, sorry. Permanent resident para plus, maging Canadian. Maging citizen. Canadian. Pero yung PR renewal is at 5 least years. every 5 years So, renew ka, kaya lang matrabaho rin yun. Yeah, inabot ako ng inabot na ako ng 12 years dito sa Canada hanggang sa naisipan ko na last year na sige, mag-apply na nga ako para hindi tayo nang renew ng PR. Kasi syempre, di ba tuwing nagre-renew nga kami, Yeah. ang daming hinihingi pa. Siyempre kapag ka magre-renew ka ng PR mo, kailangan yung within the past 5 years, backtrack mo kung saan ka tumira, Ang dami. kung ano yung pinagagawa mo sa Canada, kung nasa same lugar na ka pa rin ba, Kaya nga. nag-aral ka ba, yung employment records mo, ang daming kailangan mo i-backtrack. So
nakakapagod din na every 5 years na lang magre-renew na naman kami. Yeah. Same na gastos na naman. Siyempre, gumagastos ka rin eh. Yun yung isa sa reason kung bakit naisipan namin na mag-citizen na, no? Number 1 is yung hindi renew ng renew. Ikalawa, mahilig kaming gumala. Oo. So, power of visa, no? As being a Canadian citizen, isa yan sa mga benefit na pwede mong makuha yung hindi mo na kailangan, visa-free ka. So, Kasi- some of the countries na Oo. pwede mong pasyalan o puntahan, i-visit. Kasi yung nag-apply kami ng US visa nung almost parang Yeah. kailan yun? Mga 8 8 years ago nag-apply ako. Nag-apply kami ng Yeah. US visa kasi good for 10 years yun. So Mhm. pag na-expire yun, Renew na naman. magre-renew ka na naman. Eh Yeah. ngayon, alam ko mayroong panibago na naman na rule ang US Mhm. na kapag mag-a-apply ka yata ng visa is may additional $300 yata, parang ganun. Yeah. So may nag-iiba-iba kasi ang mga rules Nag-iiba-iba, ng iba't no? ibang bansa eh. So yung power ng visa ng power ng Canadian passport is malaki Malaki. talaga, lalo sa amin na mahilig mag-travel. Mhm. So malaking good choice kumbaga sa That's amin right. yun na mag-Canadian citizen na. Yeah. Okay guys, so recap tayo, ano? So ano ba yung mga requirements bago ka mag-apply ng Canadian citizenship? So she just mentioned a while ago na at least you are a permanent resident for almost 3 years. Yeah. No? That's one thing. At At least least PR 3 ka years. at least 3 years dito sa Canada. Pero dahil kami over na kami. Over na kami. Over na, ngayon lang namin na-decide Yeah. na mag-Canadian Mag-Canadian. citizen. Yung iba iniisip, baka hindi kami dyan pumapasa ng exam or No. something. We took the Wala, exam, hindi just talaga. one, no? Kasi And then, magulo pa kami dati. magulo kami dati. Gusto namin Pilipinas or Oh, Canada. hindi namin alam kung Philippines, saan kami Canada. mag-stay. Oo. Philippines or Canada. Pero inabot na ako ng 12 years dito. Until now, nandito pa rin ako. Nung Ah. medyo gumaganda na kasi yung, kumbaga, yung line namin dito sa Canada, yun, medyo Career. naisip na namin na, sige na, total naman kumbaga, give it back sa Canada na tinulungan kami na makapag-settle dito ng maayos. So, why not give it back din naman sa kanila? So, first yun nga, 3 years at least, no? Mhm. And then, secondly, or pangalawa is, English assessment. Yeah. So, when it comes to English assessment naman, sa amin iba-iba ang case kasi yan eh. In our case is, pinasa namin yung aming Canadian diploma. So, hindi na namin kailangan pang mag-IELTS or kung anong English assessment English na yan. assessment na yan. Or, So, yun ang isang malaking step din Yeah. sa amin na nung nakita namin na, diploma na lang pala, hindi na tayo Oo. mahirapan, papasa mo na lang yan, Yes. okay na. or pwede rin, kung ikaw ay nag-aral outside Canada, pwede mo ring ipa-assess just to prove na meron yung inyong English Yung English, medium of instruction is English. is English. Mhm. Pero hindi yun. na kami nagdaan sa part na yun. Hindi mo na pinasa yung shortcut TOR. na namin Oo. yun. Ang pinasa lang namin is diploma ng Canadian Oo. institution dito kasi at least alam nila na nakatapos ka nga ng pag-aaral dito. So, Yeah. di ba? So, That's right. ibig sabihin, English talaga English yung talaga. natutunan Oo. mo. So that's second. Ano Tapos pa may nagkukuha rin dadagdag kami mo? ng picture. Mhm. So yun, madali lang naman yung picture. Punta lang kami dito sa isang Picture. studio. Mhm. So magkano lang din naman yun. So yun, after nun, pinasa na namin, may online sila na binigay na code. Tapos nagkaroon kami ng soft copy, sila na namin. Kasi online yung application namin actually nung pinasa namin. May 2 options ka, either manually or online mo ipapasa. Pero syempre, mas makakatipid ka kung online kasi hindi ka na magpapamail eh. Sisend mo na lang lahat digitally. Meron din naman silang steps doon. Punta lang kayo sa IRCC website. Mhm. So, nandyan yan. Madali namang aralin. Okay. So ano pa ang mga requirements? Yun lang yata eh. Tapos magpasa mo yung exam, di ba? Yun. 1 to 20 na exam, di After ba? pinasa namin yung Madali lang naman. application, is yun nga, in-schedule kami ng exam. And then yun nga, after up to 20 lang naman yung exam. As long as nag-review ka, kaya mo Kaya mo i-perfect. yan, kaya mo i-perfect yan. Oo. Sa nag-review ka, kaya mo i-perfect yan. Kung hindi ka nag-review, talagang mahihirapan ka talaga. Medyo mahirap naman, Oo. no? Mahirap yung stock knowledge lang kasi stock talagang knowledge mahirap. Pero kung inaral mo, may mga portions sila doon. pag inaral mo, kaya mong ipasa. Oo, about government, Ah. about sa kung ano-ano mga bagay when it comes to Canada. Kaya kailangan mo talaga aralin yung libro nila, kumbaga. Mhm.
So yun lang yata, tapos mag-aantay ka na ng iyong Pag oath after mo taking, maipasa no? yun, i-schedule ka na nila ng Mm. oath taking mo. So may options ka kung gusto mo ng virtually lang Yeah. or in In person. person. Pero syempre Yeah. dahil kumbaga ano yun, big step yun sa pagiging resident mo sa Canada eh. So That's right. talagang mas ginusto namin na mag in person. Okay. So, ngayon, ayun naman yung mga requirements. So, ano nga ba yung mga advantages, no, ng pagiging Canadian citizen, no? So, at first, masasabi ko na yun, right to live in Canada for life. So, never have to renew. yeah, never to renew your PR every 5 years. Yeah. No PR renewals, never lose right to live here. Hindi ka No. na mag-iisip kung ano pa yung mga dapat mo ipasang requirements dahil yun. nga every 5 years kung Yeah. mag-PPR renewal ka na naman, di ba? No. So, So ano same pa? thing lang naman eh kasi kung Mhm. as a PR and Canadian citizen, meron kang karapatang tumira dito, lahat ng benefits is almost the same, pero iba pa rin yung Canadian citizen ka. Meron Iba pa kang rin. power ng passport mo. As like yun, pangalawa, Canadian passport. Mm-mm. So, yung power of passport na sinasabi niya, visa Visa free ka sa ibang iba't ibang bansa, no? At the same time, Not like us na dati, yung PR kami, kailangan namin kumuha ng US visa namin that is good Oo. for 10 years. kung gusto namin pumunta ng Japan, Mhm. another visa na naman. Pero Pupunta ka pagka ng ibang bansa, visa na Canadian naman, diba? passport holder ka, hindi mo na Diretso kailangan, lang. diretso Oo. ka lang, no? At the Ano same pa? time, kung Canadian citizen ka, syempre may makakapag-vote na tayo, makakapag-participate na tayo dito sa Yeah, you vote, have the sa right to mga- vote and participate, Oo. no? At the same time, katulad niyan, nung dati, in-invite siya dun sa jury. Yeah. Hindi pa pala siya Eh, citizen PR dun. pa na ako. So, ang ginawa ko, sumulat ako, return back ko yung letter nila na PR sinasabi ko lang siya. na PR pa rin ako, ganyan. Hindi pa ako nag-citizenship or nag-apply ng aking Canadian citizenship. So, ayun. So, yung isa yon sa mga benefit mo bilang isang citizen, yung mag-participate ka sa jury, no? Tsaka sa government. Tsaka sa government, Gusto mong no? tumakbo bilang politician pwede na rin. Di ba? At saka syempre yun nga, nagta-travel kami sa iba't ibang Mhm. bansa. So malaking tulong din yung may access ka sa Canadian Consular kasi syempre That's right. ano yun kumbaga yung power ng government ng Canada, kumbaga dahil first world country to, di ba? Yes. So malaking tulong. Malaking Kumbaga, tulong. nandito na rin naman kami, nagsettle na rin naman kami dito. So why not give it back na rin naman sa government kaysa yung pa-renew ka ng PR. At the Mhm. same time, kung Canadian citizen naman kami at gusto namin maging Filipino ulit. Filipino uli, so pwede kaming mag-apply ng Dual citizenship. pwede kami mag-apply So, nun. pwede So, yun. hindi naman nawala yung pagiging Pilipino mo once Mhm. na maging Canadian citizen ka. You Pwede still mo have the option i-apply, to be Filipino citizen again. Yun lang, no? So, So, yun. yun ang magandang ano dyan. Kung dual ka, you have an option, no? Takasan mo yung Especially yung winter weather. dito. Tapos, Mm. balik ka muna ng Philippines. Lalo na kung Tapos nasa kapag ka time na tayo ng- summer na dito, balik ka na rin dito. lalo na kapag Diba? nasa time 6 na and tayo 6. ng pagre-retire, kumbaga Yeah. sa retirement age natin, so pwede na tayong mag Canada and Philippines kung mag-a-apply kami ng dual citizenship. So yun, malaking step din to kasi syempre on and off kami nag-iisip nun dati. Yes. Go ba tayo or hindi? Pero dahil nito mga recent or past years mahilig nga nagta-travel nga kami sa iba't ibang bansa, hassle talaga yung nag-a-apply ka ng visa sa iba't ibang lugar. At the same time, yung PR, makalimutan mo na expired na pala yung PR mo, magre-renew ka pa, tapos meron kang travel sa ganitong petsa. So, medyo magra-rush ka sa mga part na yon. That's right. Oo, pero sa ngayon naman, dahil magiging Canadian citizen naman kami, ang magiging cons naman doon sa part na yon, yung disadvantage is kailangan mag-keep na kami ng 2 passport. So magre-renew kami ng 2 passport kung magiging dual citizen kami. Siyempre, right. kailangan namin ng Philippine passport kung pupunta kami ng Pilipinas, at kung sa iba't ibang bansa, Canadian passport naman. So kailangan 2 talaga na rin. Pero kung sa ngayon na hindi pa kami magdudual, is Canadian passport is fine na rin naman. Pwede pa rin naman kami pupunta ng Pilipinas using
Canadian passport, pero But we can stay longer. we can stay longer, at least 6 months pwede. Tapos mag-apply na lang kami ng I think extension pwedeng sa mag-stay. Pwedeng mag-stay, but I think you need to pay a foreign Certain amount, tax, yeah. parang ganun. Foreigner tax. We're not sure with that thing. Hindi pa namin So, naaaral yung part na yun kasi hindi pa namin itatry eh. Once i-try namin, pwede namin share ulit yun sa inyo. That's right. Okay, so sa ngayon, ito na nga, nakapag-prepare na kami ng kahit papano. So bukas ng ating citizenship ceremony, kasama namin yung in-law ko, yung father niya. So nakapag-citizen na kasi yung mom niya at saka yung Kapatid ko. yung bunso niyang kapatid ng parang 6 years ago. So ngayon kami naman yung Yeah. nag-citizen finally. After 6 years. So, Sinabay na rin kasi namin kasi nga si papa niya is 55 years old and older, so hindi na kailangan ng English assessment. Tsaka ng ano pa ba isa nun? Dalawa yung hiningi eh. exam. Ayun, hindi na rin nag-exam kasi na-waive na yon being 55 years and older. So yun yung isa sa naging advantage niya sa naninirahan na dito sa Canada. So yun, dahil nga 55 na rin si Papa, sumabay na rin kami, nag-decide na rin kami, sige na nga. Ngayon, yung isang kapatid ko gusto na rin mag-citizen. Pare-paras kami dito, halos sabay-sabay dumating pero inabot na kami ng ano dito. So yun na nga, basta kapag kayo, kung magka-Canadian citizen kayo, make sure na mag-review kayo. Hindi pwedeng stock knowledge. Dahil kaya-kaya i-perfect basta nakapag-review. Yeah, pag nakapag-review, kayang i-perfect, no? 1 to 20 yung exam. So, yun. Sa ngayon. Sa ngayon. So ngayon, nagre-review kami ng oath-taking na kailangan namin sabihin doon sa ano ba yun? Sa Panunumpa. official mag-oath-taking kami. So aaralin namin yun. Hindi naman kailangan kabisaduhin. And then yung syempre yung O Canada, yung kanilang national anthem. So kailangan namin at least yun kabisaduhin kasi syempre national anthem na lang yun dito. So, taking na tayo. So, finally, after 12 years, mag-oath tayo. Alright, so mga ka-wonder, so ito na nga, naka-ready na kami, naayos na namin yung mga paperworks namin ngayon. So, mamaya na yung oath-taking natin, so medyo ready na kami, alis kami siguro mga 15 minutes. Ayusin muna natin, so kailangan natin ng PR card natin, and then yung 2 valid identification, pwede rin yung PR card, or kailangan mo dalhin yung driver's license mo and yung health card mo, pwede rin yung identification. So, nasa sa inyo yun, pwede mo rin yung mga passport nyo as kailangan kasi may picture. So, yan, ready na kami. And then, let's go na. Ready ka na? Ready na si Congressman. Sabi na, may session na kami yan. So, ready na kami. Let's go! So, ready na si Commander. So, dyan tayo sa harap mag-oath-taking today. Mahangin, malamig. Pero at least hindi ganun kalamig, -1 lang. Alright, so update. We're now officially Canadian citizens. Officially Canadian citizen after 12 years. So ayun, Canadian citizen na kami finally. Ito, dito yung certificate namin. And then ngayon kakain naman tayo sa labas. Hindi sana yung mag-coat, tinanggal yung coat na niya. Kain na to. Ang dami niyang gutom, nag-diet pa yan para lang sa kanyang coat. Kain. Alright, so tapos na tayong mag-oath-taking, tapos na rin tayong kumain. So ito na nga yung ating Canadian citizenship certificate. And yan, binigyan din kami ng libreng flag. So, finally, natapos na lang ang aming journey sa Canadian citizenship application namin. And ito na nga. And after this, bibigyan daw kami ng 2 days para mailagay daw sa system yung, kumbaga, yung aming records na Canadian citizen na kami. And then, after 2 days na ngayon, pwede na kami mag-apply ng passport. So, nice.
yun, mag-apply na kami ng passport, siguro next week na rin para siguradong nandun na talaga sa system, and syempre magpapapicture pa, and alam ko kailangan din ng dalawang another citizen para mag-testify na citizen ka rin yata, may ganung part daw pero alamin natin yung pagka nag-apply na tayo ng passport. So dito na natatapos yung aming vlog and journey dito sa aming Canadian citizenship application. So 7 months ago nag-apply kami, and then after a month saka pa lang namin final kasi nagpa-picture kami, na busy pa kami, and then after another month, yun nga, na-receive namin yung letter naman ng RICC na mag-exam na kami ng Canadian citizenship test. And then after a month uli, nung nakapasa nga kami nun, na-receive na namin yung about sa yun yan, okay na, pinaprocess na lang yung mga background checking, yung sa assessment ng English namin, mga ganyan. And then after that, hinintay din namin yung kay Papa dahil nga medyo mas matagal sa kanya kasi 55 years old and older na siya. So after nun, dahil nga habang hinintay namin kay Papa, dumating yung sa request na ng IRCC na magka-Canadian citizenship oath taking na kami. And dahil hinintay namin kay Papa, pinospone muna namin yon. And then hinintay din namin na magkaroon ng in-person ceremony. So yun na nga, almost 6 months din, 6 to 7 months din yung parang itinagal ng processing namin. Pero siguro kung tuloy-tuloy lang yung application ninyo na wala kayong hinihintay, walang konting aberya, Mas mabilis. oh yeah, mas mabilis. So in 6 months, within 6 months, makukuha nyo yung citizenship ninyo. As long as dire-diretso, walang problema. And as long as naipasa nyo lahat ng requirements, syempre. So ito na nga, tapos na ang aming Canadian citizenship journey. If you are new to our new YouTube channels, please don't forget to hit like and subscribe na rin. Kay Ways to Wonder And at kay Jag and Tala. Tala TV. So kung mahilig kayo sa mga kalsada lang, Kay Ways to Wonder. mahilig kayo sa mga sceneries lang, yan, meron kaming channel na Ways to Wonder. And then sa mga everyday life naman namin, sa mga gala na napupuntahan namin, and tips in Canada, tulad din na itong journey na to, makikita nyo to dito sa channel na ito, Jag and Tala. So thank you everyone for your support. Bye!